Magandang araw po sa lahat, Wina po ng Splat Communications. Good news po para sa lahat ng mga Pilipinong tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Ang kasalukuyang inflation po sa nakaraang buwan ng Enero 2024 ay bumagsak sa 2.8%. Patunay ito na nagtatagumpay ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa larangan ng ekonomiya para sa higit na nakararaming mamamayan sa gitna ng mga pandaigdigang krisis at resesyon. Isang patunay pa dito ay ang pagbagsak ng presyo ng itlog sa mga pamilihan na lubos na ikinatuwa ng karaniwang Pilipino. Unti-unti na nating nakikita ang pagsikat ng bagong Pilipinas. Huwag po nating hayaan na tayo ay patuloy na linlangin ng mga pwersang pinupondohan ng ibang bansa upang tayo ay mag-away-away at magkawatak-watak. Hindi po kami papayag dito at amin itong lalabanan 10 ng ating mga followers at subscribers na tumitindig para sa Pilipino at bansang Pilipinas. Naging malaki ang pagbagal ng inflation sa ika-4 na sunod na buwan noong Enero, iniulat ng Philippine Statistics Authority noong Martes. Ang resulta ng 2.8% noong Enero ay bumaba mula sa 3.9% noong nakaraang buwan at mas mababa rin kumpara sa pinakamataas na 8.7% noong nakaraang taon. Panoorin po natin ang video mula sa GMA Integrated News ukol dito. Lalo pang bumagal ang pagtaas po ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.8% ang inflation rate nitong Enero. Mas mababa po yan kumpara sa 3.9% na naitala noong Disyembre. Yan na ang ika-4 na sunod na buwan na bumagal ang inflation at pinakamabagal din mula noong October 2020. Pangunahing dahilan niyan, sabi ng Philippine Statistics Authority, ang pagbagal ng pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages. Nakadagdag din ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente, gas at ilang produktong petrolyo. Ayon sa National Economic and Development Authority, patuloy nilang babantayan ang supply at presyo ng pagkain, lalo na't inaasang makakaapekto riyan ang El Nino sa mga susunod na buwan. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mananatiling mahigpit ang monetary policy o mataas ang interest rate ng bansa hanggang matiyak nila na tuloy-tuloy na ang pagbagal ng inflation. Patunay dito ang lumabas na balita na nahihirapan ang mga may farm ng manok at itlog dahil sa pagbaba ng presyo sa farm gate at retail pati na rin sa mababang demand para sa produktong poultry. Ayon kay Gregorio San Diego, ang chairman ng United Broiler Raisers Association. Sinabi ni San Diego na ang presyo ng itlog sa farm gate ay bumaba sa 5 piso bawat piraso. Ito ay magandang balita para sa mga consumer, ngunit hindi ito magandang balita para sa aming mga producer. Sabi ni San Diego, kami ay nakakaranas ng mga pagkalugi sa kasalukuyan. Kung ang retail price ng itlog ay 6 na piso bawat piraso, ang presyo sa farm gate ay 5 piso lamang, sabi ni San Diego, na nagpapahiwatig na ang mga producer ng itlog ay gumagastos ng hindi bababa sa 4 na piso at 75 cents araw-araw para sa feeds ng bawat manok na layer. Iyon ay para sa feeds lamang. Hindi kasama dito ang labor at konsumo sa kuryente, sabi ni San Diego. Sa kaugnay na ulat, tinawagan ng mga Pilipino ang Departamento ng Agrikultura na mag-donate o mag-distribute ng mga itlog matapos hikayatin nito ang publiko na dagdagan ang kanilang konsumo ng itlog sa gitna ng ulat na sobra-sobra ang lokal na produksyon. Inihayag ng tagapagsalita ng Department of Agriculture, DA, na si Arnel de Mesa noong Lunes na hiningi nila sa iba pang mga ahensya na kumbinsihin ang mga tao na kumain ng mas maraming itlog dahil ang produkto ay may mababang demand, ngunit mataas na supply. Sa kanyang pagtatapos, sinabi niya na, patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa DSWD, Department of Social Welfare and Development at iba pang mga ahensya, ang National Nutrition Council, upang itaguyod ang pagkain ng itlog dahil alam namin na ang itlog ay ang pinakamura ng pinagmulan ng protina para sa mga Pilipino. Di po ba napakagandang balita na siguradong hindi na naman tatanggapin ng mga negatron na haters ng pamahalaan? Hahanapan na naman nila ng butas at gagawan na naman nila ng kung ano-anong baluktot na kwento at paninira ang napakagandang development na ito para sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Ano po ang masasabi niyo rito? Maraming salamat po sa lahat. Please subscribe, follow, like, share, comment, and please don't skip ads. Thank you. Till next time. Bye.